Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito lamang ho tayo sa San Jose del Monte, Bulacan mga kamaster. No? Meron po tayo ditong refrigerator ng tatakay Beko. Okay, hindi na raw ito ho lumalamig, sabi ng ating minamahal na customer. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba ang mabilisang pag-check ng refrigerator, mabilisang identification para malaman ano ba ang problema ng refrigerator namin, kamaster, bakit hindi na lumalamig. Ito ba ay kulang sa freon? Ito ba ay may problema sa motherboard, sa inverter board, sa compressor? Ngayon, syempre, kung kayo po ay customer at wala naman kayong tester, syempre, ipapacheck nyo sa technician. Ngayon, kapag kayo ay mag-check ng refrigerator, syempre, kukuhanan nyo po muna ng resistance windings yung ating compressor. At nakalagay na nga ho yung ating test rod sa ating terminal ng compressor. Ito po yun, oh. Nagsimula po tayo sa from U to V. Tingnan po natin kung ano po yung response ng ating tester, mga kamaster. Ito po. Okay, kung mapapansin nyo, unstable po yung ating reading. Yung reading ng compressor, umaabot pa ng, ayun oh, master oh, 43 oh. So, nandito si sir sa ating tabi, yun oh, sir, kaway-kaway naman dyan, sir. Ayun oh, yun oh. Si sir po ay taga Shopee. Wow naman! Wow! Yo, nadali. Na-extra pa si sir. Ayun oh. So, si sir, syempre, makikita niya sa YouTube. So, ayan mga kamaster, kung mapapansin nyo ho, ganun lamang ho kasimple, sa unang arangkada ng ating check-up, malalaman natin na may problema ng ating compressor. Bakit ka, master? Kasi nga po hindi po stable ang ating reading. Kasi dapat within maximum of 1 minute makakakuha na po tayo ng ng tamang reading. Dapat hihinto na po ang ating reading. Kung halimbawa 31.2, di 31.2 kasi maximum of 1 minute. Eh sir, ilang minuto na? Almost na eh. Oh. Oh, tagal na. Oh. Ganun lamang ho kasimple. Hindi pa ho tayo dumadako sa inverter board. Nagsisimula pa lang ho tayo sa compressor. Okay? Ganun po ang tamang identification, tamang paraan ng pag-check ng mga refrigerator. Huwag po muna tayong hahatol na, ay sir, freon lang yan. Ay sir, inverter board yan. Ay sir, compressor yan. Ay sir, motherboard yan. Ay sir, sensor yan. Kailangan, kapag tayo ay nagsalita, kung ano nga ba talaga ang problema ng refrigerator, kailangan meron po tayong ebidensya, evidence. May sapat po tayong ebidensya para nalalaman natin kung ano nga ba ang totoong problema ng refrigerator, at dapat i-record natin ang ating minamahal na customer ay katabi natin. Yun no. Para para napapaniwala natin ang ating minamahal na customer at nakikita niya aktual, walang daya na ay nako, sir, may problema talaga ang compressor mo kasi wala tayong makuhang tamang reading eh. Oh, ay siya ay kasaklap. Oh. So diyan pa lang, wala tayong may breakdown na tamang reading gawa ng hindi nga po stable. Okay? From U to V, tingnan niyo naman, okay? Then U, W tayo, yan oh. So kung mapapansin nyo mga kamaster, halos parehas lang dun sa from U to V. Ngayon UW na. Ngayon, gawin natin lastly VW. Ayan o. Ayan o, kaso nagbabago pa. Pero titingnan natin, antayin natin o. Ayan o. Oh. Tingnan mo, halos wala silang pinagkaiba. Tama sabi mo. Ayan o. So ibig sabihin, kapag ganyan ang problema ng UVW ng compressor mo, automatically, hahatulan natin na ang problema pala ng refrigerator nito ay compressor pala.
Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Natapos na tayo sa ating isinasagawang diagnosis sa compressor, check upin na rin natin ang isusunod natin, i-check up natin itong kanyang inverter board mga kamaster. Pero pagka ganyan ang reading, 101% sira ang compressor. Alin dyan kamaster? Yung windings ng motor, yan po ang problema mga kamaster. Okay, ganun lamang ho kasimple, 44, 45 ohms. So, hindi po tama yan. Yan, okay? So, ang susunod po natin ay yung ating inverter board. Okay. So, isunod na ho natin yung ating inverter board. Ayan. Sa inverter board, kailangan equal. Tapos, si sir po ang maghahawak ng terminal. Yun, sir. Pasok. Ayan. Tingnan natin. From U to V. Ayan, o. Ay, kilo ohms po ang ating nakukuhang reading. Ay, dapat mega ohm. Ayan, o. 285 o 88. Nako. O. Ganun din. O. Yan. VW tayo. O. No! Wala na open. Oh. Ay nako. Isa pa. Wala na. Oh. Hinto na. Wala na. Oh. Ibig sabihin, dalawa po ang problema. Tama sabi mo. Inverter compressor at saka ating inverter board. Kaya nga sabi ni sir, talagang wala na talagang kalamig-lamig. Ganun lamang ho kasimple mga kamaster mag-identify ng problema ng mga refrigerator. Hindi lang po kay Beko. Sa lahat ng refrigerator, ang paraan po ng pag-check ay parehas lang. Kailangan yung kunin yung resistance windings ng compressor. Pangalawa, yung reading ng ating IPM, kailangan equal. Kung ano ang reading na nakukuha natin sa compressor, dapat equal, ganun din po sa ating inverter board. Tama sabi mo. Basta, ang mahalaga, dito equal, regardless kung anong reading mga kamaster. Ganun lamang po kasimple. No? So, syempre, ngayon, hahatulan natin, dalawa po ang problema kaya hindi po lumalamig ang refrigerator ni Sir na Beko. Ito po ay 3 taon pa lamang mga kamaster. Ang mahalaga po dito, nalaman, natuntun, talaga ang pinaka-issue ng refrigerator ni Sir. Kasi kung halimbawa, itong dalawa na ang problema, mag-iisip ka, ipapagawa mo pa ba ito? Kasi kung halimbawa, compressor ang problema, syempre, kakargahan pa ito ng preyawn, ng refrigerant, ay magkano ho iyon? So, ibig sabihin, kapag kaganyan ang problema ng refrigerator mo, mag-iisip na tayo ngayon. Ipapagawa ba natin to? O bibili ng bago? Kasi kung halimbawa naman, warranty pa yung compressor. Sige, i-avail nyo yung warranty ng compressor. Wala namang pipigil dyan. Pero sabi ko nga, ma-avail nyo man po yung warranty ng compressor, papalitan nyo rin po yung inverter board. Gastos na naman. Tapos kakargahan pa ng refrigerant. Kasi ang libre lamang po dyan is yung compressor. Yung inverter, yung pagkakarga ng refrigerant, hindi naman po libre yun. Kasi syempre, sa service center, kailangan din lang kumita. Ang libre lamang po dun is yung compressor. Syempre, hindi rin libre yung parts. Diba? So ito po sinasabi ko. Kailangan, kapag tayo nag-check, meron tayong ebidensya at nakikita ng customer na, oo nga, sira na nga kamaster. Salamat. O yun. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, so ang gagawin po natin, ang susunod natin gagawin para malaman natin na sira nga ang compressor, ida-direct start po natin siya. May daladalahan po tayo ditong inverter board, na pang direct start sa ating compressor. Nakalagay na rin ho yung ating tester. Okay, nakalagay na yung ating terminal. Okay. So, paandarin na po natin. Ayan. Bismillah. Iyon. Tingnan natin, kapag nagkaroon po siya ng reading, ibig sabihin gumagana ang compressor. Ayun gumana pero nanginig. Wala na. Diba? Ibig sabihin talaga, doon pa lang sa reading na nakuha natin kanina, 101% sira ang compressor. Pero sabi ko nga, hindi pa tayo natatapos doon. Kailangan, dagdagan pa natin ng ebidensya para malaman natin kung sira ang compressor. Mamaya, mali naman palang pagkaintindi mo kamaster. Di siyempre, i-actual natin. Kanina, nag-reading tayo. Sira ang compressor, di-actual natin. Ayan, kanina, mapapansin mo, nanginig lang ho yung compressor, nag-high ampere, tapos nag-0 na siya mga kamaster. Ganun lamang ho, kasimple. Okay, at least, si sir, naniniwala ka na sir? Yun Nanginig lang. Ayun, nanginig lang. Nakikita ng ating minamahal na customer na talagang tama, precise yung ating isinasagawang general check-up and diagnosis. So, bubunutin na ho natin ito. Ayan. Bunutin natin yan. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, i-check naman natin yung kanina, although na-check na natin, i-actual naman natin yon sa papaanong paraan. Ayan. Etong ating compressor, ayan, ilalagay natin dito. Tapos, ito ang ilalagay natin dito. Okay?
Okay, so nakasetup na ho lahat. Etong inverter board, ilalagay natin sa ating compressor para malaman natin kung may problema yung ating inverter board at saka yung ating motherboard. Yan po ang ating layunin sa mga oras na ito. Kasi nga po, yung inverter compressor, nalaman na natin na sira talaga sa ating reading at saka sa ating actual. Ngayon, i-actual naman ho natin yung ating inverter board. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, so on na ho natin. Ayan, para malaman natin kung aandar ang ating inverter board. Bismillah. Ayan, kauna. Dapat aandar yung ating compressor. Ayan. Ayan, umuusok oh. Ayan, off na natin mga kamaster. Ay nako, ay umuusok. Oh, ito yung nangangamoy na. Ito yung sinasabi ni sir na nangangamoy talaga yung ating inverter board. Ibig sabihin, no, pinakita ko naman sa inyo ng actual sa reading pa lang may problema ng ating inverter board. Pangalawa, may problema ng ating inverter compressor. Ang ginawa ko pa, inaktual ko pa. Bukod sa reading, sira na, inaktual ko pa. Sira ang compressor. Nung nireading natin to, sira. Inaktual pa natin. So sabi nga ni sir, umuusok yung kamaster. Patunayan natin na umuusok nga. Nakita nyo naman na umuusok. So talaga ang problema nito ay 101% dalawa. Inverter board at inverter compressor. Ganun lamang ho kasimple. Eh kamaster, baka naman sira ang inverter compressor mo. Sige po, patunayan natin. Baka naman kamaster sira talaga inverter compressor ni kamaster. O kaya umusok. O sige, patunayan natin. Baka nga sira ang compressor ni kamaster. Ayan. O lagay natin to. O lubos-lubusin na natin ang ebidensya. Wow naman! Wow! Okay, on na natin. Kapag gumana ang compressor ko, good yan ha. Bismillah, yan. Tingnan natin. Yun o. Ayan, ibig sabihin, yung ating inverter compressor gumagana, yung ating inverter board gumagana, yung ating sa madaling sabi, yung ating mga pang-testing ay 100% operational. Kaya mas madali nating malaman kung ano talaga ang totoong problema. At ang problema nga natin na nakita, dalawa. Inverter compressor at inverter board mga kamaster. Ganun lamang ho kasimple at para sa mga technician, kapwa-technician ko na dapat kapag tayo susugod sa isang check-up sa mga customer, may mga daladalahan po talaga dapat tayo yung mga pang-testing upang malalaman natin kung ano talaga ang pinaka-issue ng refrigerator ng ating minamahal na customer para hindi tayo nahihirapan. At the same time, para mapaniwala natin 100% yung ating minamahal na customer na ay oo nga, sira nga talaga. O yun, dito tapos ang kwento. Okay po. So, ang mahalaga dito, nalaman natin kung anong pinaka-issue, bahala na si sir kung ano magiging decision nila, mga kamaster. Basta yung ating layunin, nagampanan natin bilang isang technician na malaman, ma-check kung anong pinaka-issue ng kanyang refrigerator, mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.